Okay, December 21st, 2023, Thursday. O, 4 na araw na lang. Pasko na. Nakabili na ba yung iba? Diba yung iba siguro marami pang iniindang problema. So, check natin dito. So, Dark and Light Side, episode 83. Yan. So, kung gusto niyo magpahula, gusto niyo magpa-ritual, sabihin niyo lang, message niyo lang po ako. At mas maganda kasi na gawin nyo na yan habang hindi pa nakatawid sa 2024. Kasi ang pangit, no, na lahat ng kamalasan, lahat ng problema ay dala-dala nyo pa rin sa kabila sa susunod na taon. So, first na problema, Diyos ko, 7 of Pentacles. Okay, and pangalawa, the Empress. And pangatlo, Page of Swords. Nako. Okay. Ito na naman tayo, 'di ba? Yung mga hinihintay natin at mga inaasahan natin, 'di ba? Ito yung panahon na hinihintay natin na meron tayong perang paparating, may mga taong tutulong sa atin, magbibigay sa atin para sa Pasko. Naghihintay tayo ng mga mensahe, ng mga padala or whatever remittances. Ito yun, may hinihintay kayo. Medyo nababagot kayo dahil delay, 'di ba? Tingnan natin dito kung anong nangyayari. 7 of Wands and pangalawa, the Star, and pangatlo, and then this is the Knight of Cups. Okay. So, ang ganda. Okay. Yung pinag-usapan natin doon is pera, no? Pero yung lumabas dito sa kabila is pag-ibig. So, balikan natin. Mostly, yung tinitira at tinutumbok ng vibrations ng lahat ngayon is patungkol sa pag-ibig. So, kalimitan, siguro yung iba sa inyo naghihintay ng padala, lalong-lalo na sa overseas. 'Di ba? Yung hinihintay nyo kung meron pa bang ipapadala yung mga mahal nyo sa buhay, or may mga messages pa ba kayong matatanggap or positive messages. Doon kayo umaasa, doon kayo kumakapit. Kasi 22 na bukas, no? At siguro yung iba wala pa talagang naibili para sa handa sa Noche Buena. Yung iba naman nag-iisip para sa New Year nila. Ito yung sinasabi dito kasi nag-umpisa dito sa 7. 7 of Pentacles, and then dito 7 of Wands. So, ibig sabihin, ipaglaban mo, no? Kung ito'y tungkol sa pag-ibig, may hinihintay kang tao dito. Ito yung problema mo. Kung may hinihintay ka or may binabala ka na taong puntahan, balikan, kausapin, tawagan, no? Ito yung sinasabi dito. Gawin mo na, no? Ipaglaban mo na. Tapos, alam mo naman sa sarili mo na siya yung gusto mo, siya yung pinapangarap mo, siya yung bumubuo, no? Siya yung star ng buhay mo. At inuutos na sa'yo ni Universe. This is the Knight of Cups. So, aksyonan mo na at ipakita sa kanya, ipadama sa kanya kung gaano mo siya ka-miss, gaano mo siya kamahal, gaano mo ka pinagsisisihan yung mga panahon na iniwanan mo siya or sinaktan mo siya. 'Di ba? Ganun 'yun. So, kung nasa punto kayo na nakaka-resonate kayo ng ganito, siguro yung diwa ng Pasko, no, yung tinutumbok ngayon is sa dami ng nangyayari na natural na kalamidad sa ibang bansa at nagbago kahit weather forecast ng Pilipinas. Siguro, kailangan nyo na talagang tanggapin na i-enjoy nyo na lang yung bawat panahon at pagkakataon na pwede nyo pang kausapin ang taong mahal nyo. At pwede pa kayong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ninyo. At pwede pa kayong bumawi kahit papaano sa mga pagkukulang ninyo, sa magulang, sa kapatid,
sa kahit kanino. Kasi, ito yun eh, yung pera, no? Pwede mong pagtrabahuan, makikita mo. Yung utang sa pera, kahit anong tip ng utang, kapag may pera ka, mababayaran mo. No? Pero, kapag yung problema mo is yung nandun sa puso mo at sa isipan mo, yung emosyon mo, hindi mo yan mababago hanggat hindi mo ginagawan ng aksyon. Kasi, hindi mo malalaman ang sagot, no? Kung maghihintay ka lang. So, dapat, kasi 21 na ngayon, 22 na bukas, ikaw na ang gumawa ng paraan. May 10 araw pa sa 2023 para kumilos ka, gumawa ka ng aksyon kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi, ibig sabihin nito, pagsisisihan mo, no, ang darating na 2024 kung hindi mo pa gagawin ngayon. So, kung kayo yung tipo ng tao na yung mahal nyo ay nagayuma, ipagamot nyo bago ang first Friday ng 2024. Kung may barang kayo, may kulam kayo, may sumpa, ipagamot nyo na rin. Lalong-lalo na kung yung resulta is binibigyan kayo ng mga malalalang sakit. Kasi, hindi ninyo makukuha ang sagot sa simpleng dasal. Hindi ninyo sila mababawi or magagamot sa simpleng pagluhod sa simbahan. Alam mo kung bakit? Kasi gawang tao yon, no? Kung aantayin mo yung karma, iikot ang 10 taon bago sila pwedeng tamaan. So, kung yung taong mahal mo ay nakaratay na dahil sa barang, sa kulam, hindi na sigurado aabot ng 10 taon yan. Lalong-lalo na kung bedridden. So, kung wala rin lang siyang, hindi rin siya gumagaling sa ospital, dun na kayo magkaroon ng palaisipan, iparitual nyo na para magamot. Ganon din sa mga kamalasan sa buhay, sa negosyo, sa relasyon, sa lahat-lahat ng bagay. Aksyonan nyo kasi wala kayong magagawa doon kapag isinumpa kayo, ibinarang kayo, kawawa kasi yung mga susunod na henerasyon sa pamilya ninyo madadamay. At huwag niyo na ring subukan na sundin lahat ng dasal sa orasyon sa nakikita ninyo dito sa TikTok dahil hindi lahat ng tao hiyang sa mga dasal na ganon. No? Yung iba, imbes na gumanda ang buhay, mas lumala. Yung iba naman, imbes na gumanda ang relasyon, mas lalong nasira. Alam niyo kung bakit? Kanya-kanya kasi tayo ng regalo galing sa may kapal at galing sa universe. Kung ikaw yung tipo ng tao na negative, no, or masama ang ugali mo, and then you try na gawin yung dasal or ritual na nakikita mo diyan sa TikTok or sundin yung mga pampaswerte, hindi yan tatalab. Alam mo kung bakit? Kailangan mo muna tanggapin yung sarili mo bago mo matanggap ang biyaya ni universe at ni God na nakalaan para sa'yo. So, kung ikaw yung tipo ng taong ma-pride, ma-ego, no, mayabang, at mapang-alipusta sa kapwa, tapos hahangad ka ng mga magagandang bagay sa 2024, susubukan mo yung mga pampaswerte na nakikita mo sa TikTok, yung mga dasal or orasyon na nakikita mo dito, hindi siya tatalab. Kasi kailangan mong i-cleanse yung sarili mo, kailangan mong tanggapin yung pagkakamali mo bago pa magkaroon ng due process para umepekto yung ritual at dasal para sa'yo. Hindi lahat ng Latin hiyang sa bawat isa. So, ngayon paalala lang, baka yung iba mabuang dahil lang sa Latin na yan. Okay?